Isang makasaysayang hakbang na naman, ang gagawin ng Pilipinas. Isang panibagong yugto sa kasaysayan ng Philippine Air Force ang magbubukas. Sa wakas, kung may sapinal na, may bagong trainer jets na paparating. Pero teka, ito ba'y simpleng trainer lang, o may tinatagong pangil, na kayang lumaban sa digmaan? 12 bagong jet, 23 bilyong pesong halaga. Hindi para sa pasikat, kundi para sa kinabukasan ng ating himpapawid. Mula sa Cold War, muling isisilang, ang isang lumang mandirigma. Pilipinas, kilalanin natin ang Aero L-39 Skyfox. Welcome po sa Philippines Defense Enthusiasts Channel, ang tahanan ng mga kwento ng lakas, teknolohiya, at depensa. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang bagong balita. Ang nakatakdang pagbili ng Pilipinas ng 12 Aero L-39 Skyfox Advanced Trainer Jet sa halagang 23 na bilyong piso. Ang Philippine Air Force ay nagkumpirma na napili nilang bumili ng isang squadron ng Aero L-39 Skyfox Trainer Jets upang palitan ng lumang Italian S-211. Ang Czech Republic ay nag-aalok na ibenta ang kanilang Aero L-39 Skyfox sa Philippine Air Force. Pagkatapos ng May 2025 flight evaluation at demonstration sa Czech Republic, inirekomenda ng Air Force ang Aero L-39 Skyfox aircraft bilang isang viable training platform na maaaring pumalit sa CI Marchetti S-211 trainer na 5 dekada nang ginagamit ng ating Air Force, at binansagan ng flying coffin, na ilang buhay na ang nasayang, dahil sa sunod-sunod na aksidente, dala ng sobrang kalumaan. Sinasabing ang ating mga defense officials, ay sobrang satisfied sa pinapakita ng Aero L-39 Skyfox, ano pat handa na silang bumili ng 12 eroplano, sa halagang 23 bilyon. Ngayon, kung nagtatanong ka, bakit di na lang ang T-50 ng kay ng South Korea, ang trainer version ng ating mga FA-50, na logistic-wise ay mas mainam kesa L-39 Skyfox na ito? Ang nangungunang sagot, ay ang alok ng Czech Republic, na mag-provide ng soft loan sa Pilipinas, upang tustusan ang pagbili ng mga trainer jets na ito, sa ilalim ng isang loan agreement, na maaaring umabot sa 15 taon ang pagbabayad, something na wala sa South Korea. Maliban pa dito, sa ating palagay, maaring nakikita ng Philippine Air Force, na mas mainam na ang mga bagong piloto ay mag-uumpisa sa mas low-speed na trainer jet, bago unti-unting umakyat sa mga supersonic. Ang T-50 ng South Korea, ay may supersonic speed na Mach 1.5, habang ang L-39 Skyfox, ay may speed lamang na 900 km/h, o Mach 0.8 lamang, halos kalahati sa speed ng T-50. Maaring mas prefer ng Philippine Air Force, na bumalik sa nakasanayan na nilang mag-umpisa muna sa subsonic aircraft, bago umakyat sa supersonic na FA-50, saka maging piloto sa mga mas mabilis na multi-role fighters tulad ng Gripen, o ng Viper. At dagdag pa, mas malaki ang matitipid ng Air Force, kung low fuel consumption aircraft ang pagpraktisa ng mga bagong piloto. Ang presyo ng L-39 Skyfox, ay nasa $15 to $20 million lamang, kumpara sa T-50 na nasa $25 to $30 million. Nitong mga nakaraan, matapang na naglabas ng pahayag ang Czech Republic, sa suporta nito sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, laban sa China, bagay na hinahanap ng Pilipinas sa mga arms supplier nito. Sulit ba ang pagbili ng mga L-39 Skyfox? Ano ang abilidad ng jet na to? At ito ba ay sagot sa pangangailangan ng Air Force, o nagsasayang lang ito ng pera? Ang L-39 Albatros ay isang sikat na trainer jet mula Czech Republic, ginamit ng higit 30 bansa. Pero noong 1980s, isang American aerospace firm ang nag-propose ng isang upgrade. Ang pagsilang ng L-39 Skyfox. Single engine, mas magaan, mas fuel efficient, at may capability para sa light combat roles. Fast forward to today, habang naghahanap ang Pilipinas ng abot-kayang lead-in fighter trainer, bumalik ang Skyfox sa radar ng Department of National Defense. Ano ba ang kayang gawin ng Skyfox? Gumagamit ito ng single Williams FJ444M turbofan engine na napaka-fuel efficient, kaya napakatipid nito sa gasolina. Ang max speed nito ay 900 km/h.
May range na 2,500 kilometro. Ceiling na 41,000 feet. Ang avionics nito ay NATO-compliant glass cockpit. Bagamat trainer jet, ngunit handa na ito na magdala ng mga armaments, tulad ng rocket pods, guided bombs, at gun pods. Hindi lang ito trainer, force multiplier ito. Kayang lumipad para sa training, surveillance, air interdiction, at light attack missions. Ang total bill na 23 billion pesos ay hindi lang para sa 12 jet units, included dito. Ang 14 na bilyong peso para sa aircraft units, plus spare engines and avionics upgrades. 4 na bilyong peso para sa ground support equipment plus maintenance tools. 3 bilyong peso ay para sa full pilot training plus simulators. 2 bilyong peso para sa upgrading of airbase facilities, maaring sa Clark, Basa, at Fernando. Hindi lang ito pagbili at pagpapalipad. Ito ay buong sistema para sa transition ng ating Air Force papunta sa 4th generation readiness. Ngayong may FA-50 na ang Pilipinas bilang main light fighter jet, ang tanong, saan magsasanay ang mga bagong piloto? Ang sagot, Skyfox. Sa halip na gumamit ng mahal at combat-ready jets para lang sa training, ang Skyfox ang magiging bridge aircraft from simulator to real jet operations. Mas mura, mas safe, mas efficient. At kung kailanganin sa actual missions, ready rin siyang sumabak. Oo, combat capable. Pwede siyang gamitan ng 12.7mm gun pods, dumb bombs, rocket pods at smart munitions, depende sa upgrade package. Hindi ito full-fledged fighter, pero sa mga mission gaya ng counter-insurgency, maritime patrol, quick reaction force support, Skyfox can deliver. Marami din ang nagtatanong, bakit hindi na lang ang Yak 130 o kaya ang M346 ang bibilhin? Simple, cost-effective, available agad ang supply chain, low maintenance, compatible sa kasalukuyang logistics ng Philippine Air Force. Kung FA-50 ang fighter, ang Skyfox ang praktikal na step 1. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, hindi sapat ang magagaling na piloto, kailangan marami. At para dumami ang handang lumaban, kailangan ng tamang platform. Ang Skyfox ay katumbas ng training, deterrence, response capability. May mga nagsasabing, sayang ang pera, pangit na modelo. Walang laban sa mga modern jets. Pero isipin natin, training value, light combat use, cost per hour versus FA-50. Bilis ng deployment. Sa dulo, ito ay hindi gastos. Ito ay investment sa readiness ng Air Force. Sa halagang 23 na bilyong piso na utang, makakakuha tayo ng full package ng 12 trainer jet. Makakakuha din tayo ng kaalaman, kakayahan, at kumpiyansa sa himpapawid. Ano sa tingin mo? Wise move ba ito para sa bayan, o dapat ibang asset ang bibilhin? Comment down below. At kung gusto mo pa ng mga kwento ng lakas at teknolohiya ng Pilipinas, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-hit ang bell icon. Hanggang sa muli, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas.